All right, Sir Ronald, welcome back to the show, aka Jonathan Morales, aka Edu Manzanas. Yung context lang for Jonathan Morales is yung nangyari sa hearing ni Bato na inimbita si Jonathan to say one thing. Next thing you know, nasira yung buong hearing. Hindi katulad ng buting senador. Basta ako hindi convicted. Wala. Jinggoy. The moment na nung, alam mo man, di ba sa Congress, naka-zoom yung video, di ba? Yung mga nasa likod ni Jonathan Morales, nung nakita si Jonathan, hindi katulad ng buting sa, gumanon silang lahat kasi alam nila, tatawa sila kung Imagine mo kung nasa Senate hearing ako. oh my God, wala na. Imagine mo ba? Madugo yan. Imagine mo. Madugo yan. Kailangan natin magpatawag ng tulong si Ma'am Cynthia Villar, yung mga ganyan. Puro contempt siguro ako, no? Feeling ko, wala pang 1 hour, pakulong ka na sa Senate, doon sa room ng mga Pero at least, hindi ako contemptible katulad ni Harry Roque. Yun lang. Lovable ka. Pero Ronald, going back to this, bago natin pag-usapan, bago natin magbato de la Rosa ako sa'yo. No, let's talk about this. Kasi pinagtatawanan na naman tayo sa Ronald. And this time, I think people have a point. Kasi medyo nagiging active na ako sa TikTok. Kasi medyo na-meet na natin yung mga basic goals natin. Napa-top 10 na natin yung podcast natin, yung milestones sa YouTube. So I'm trying to be more active on TikTok. And base sa intelligence report kay Mark Gamboa, ang mga DDS sa TikTok na sila ngayon sa Ronald. Wala silang laban dito. No much na sila sa YouTube, Facebook, Twitter. Well, sa atin na yan ever since. So actually, ang labanan ngayon sa TikTok. So now I shifted to TikTok. Alam mo naman, Bardagulan, naghanap ako ng... Mas bagay ako doon. Mas bagay yung mga DDS doon dahil China may-ari ng TikTok. Exactly. Tapos yung kami, sinisensor kami. So medyo yung field works in their favor. Pero me being me, wala akong pake. Go. So grabe yung mga comments. Oh, Prof, September 16 na, nasaan yung ICC? Oh, Sir, second week ng September, nasaan yung impeachment? Oh, tapos di ba nung last week yung sa kabilang channel sabi na kay Christian, di ba? Yung si Sonny na nabuwisit na rin si Sonny na natatagalan, gusto niya na siya na lang magtakpa ng impeachment. So Sir Ronald, do you think this is the time that we should talk about the plan B? Because and this was my column in Philippine Daily Inquirer today, no? Just in case akala ng iba vlogger lang ako, medyo legit din ako. No, my argument is that the plan B, I think, is this. Wala nang time for impeachment, and let's see with the ICC how they're gonna work around that, or probably that'll be the clincher. Dudurugin nila sa midterm elections, and then papachacha nila yan, or dudurugin nila yung mga Dutertes for the next 2 to 3 years. Parang ganun. And that was a prospect I always talked about. But you and Sunny, both of you, your argument is now or never kasi wala ka ng leverage afterwards. But wouldn't still Romualdez and BBM have control over money and levers of power, etc. na after midterms kung talagang durug na durug ang mga Dutertes? Kasi bongo lang naman yung sure sa Senate, di ba? Alanganin si Bato, alanganin si Baste. I don't know about Digong. So, Aimee, ewan ko, no comment. Ang biro nga si Aimee magsasariling slate na lang, di ba? Sa sobrang gulo ng usapan. So, what do you think about that plan B? Isn't it dangerous? Kasi as Ralph Waldo Emerson said, if you strike at the king, make sure you get the job done. And my fear, not my fear, but I think the fear of actually the one side is, if they don't take care of the Duterte business now, meaning to push it to its logical limit, babalikan sila. I will never underestimate the Dutertes, their ability to claw their way back as the palpak and corruption issues and scandals pick up. And we'll discuss mamaya si Durian, naging Davao. Mamaya ito pag-usapan Duran, okay? Di ba, medyo delikado yung plan B. Kung ito yung plan B, parang delikado siya at napipikon na yata si Sonny Trillanes. I think he was really expecting bombs to be dropped. Ihiwalay natin yung ICC doon sa impeachment. Yung ICC Clincher kasi, yun. Sige, park muna natin. yung ICC kasi, iba yung timing niyan eh. No? Walang makapag-impose yan ng timing. Ang sigurado ko lang, lalabas yan. Ngayon yung timing ay, tingin ko, ay reasonable na sabihin within the year. No, lalabas yan. Dahil halos tapos na yung preliminary investigation. Di, At pero yung lalabas ang red notice? As in for arrest, ha? yung warrant. Yung warrant Red lalabas notice na yan, hindi na blue notice Oo. lang. Lalabas na yan. Tapos na yung blue notice, no? Red notice na yan. Ang halimbawa, hawak na nila tatlong smoking gun. Hindi na lang si Las Cañas ang hawak nila. Tatlo yung hawak nila.
Iba pa tong mga testimony sa Quad na pwede nilang gamitin. Yung testimony ni Espinido, ni Padilla, etc. Yung ginawang dinuguan, no? So, yan ay mga na yan. Dagdag na lang yan. Pero they have enough for the red notice, for the international warrant. Ang kwan lang nila ay iba kasi yung pace ng ICC at saka at the same time, meron silang mga bigger fish na hinahabol. 'Di ba? Oh, kinasuhan nila si Netanyahu, kinasuhan nila si Putin. So, Tapos napaya meron sila pa kasi silang mga Putin just pending. went to Mongolia and Mongolia is an ICC member but Oh, they didn't do anything about it. So medyo, but wouldn't oh, that even more reason for them to go after Digong? But anyway, sige, let's park muna the ICC kasi yes, you're yes, right. yes. Medyo ibang extraneous yun. Iba Oo. 'yon. Itong impeachment, ito tingin ko ang medyo kulang dito is the blessing of the president. Tingin ko lahat lahat handa na eh. Yung presidente lang na alam mo naman conflict averse, no, Yan. passive aggressive ay Controversy. parang kinukumpanya ay durug na naman eh, no? Weekend na naman sila, kailangan pa ba yan, no? Yung mga ganun ba na mga Party na lang ambivalence ng muna tayo. presidente. Enjoy lang Oh, natin tingin ang ko buhay. tingin ko real 'yon, no? Real 'yon. Dahil at sa dulo, kinakailangan pa rin nila ng blessing kahit reluctant, no? Yung blessing na 'yan, no? Kaya yung speaker ay hindi makaalagwa ng husto. Tingin ko yung speaker at yung kongreso at majority ng Senate ay handa na diyan, no? Maliban lang itong mga born again defenders ng Vice President katulad ni Jinggoy, katulad ni Joel, no? Pero iba naman yung usapin sa budget ng presidente, iba rin yung usapin sa impeachment, no? Kahit naman doon kay Corona wala namang two-thirds doon na boto sa Senado eh. Most of the votes needed, nangyari yan nung last leg na ng impeachment. No? Hindi naman yan nangyari nung simula pa lang eh. Kaya, kaya very crucial na mangyari yung impeachment before the midterms. Dahil after the midterms, mas mahirap. At kung hindi nila magagawa yan after the midterms, gaganti ang mga yan with a vengeance. Yeah, yayarin sila No, with a mamaya. vengeance. No? Understatement yung vengeance. Yeah, No? Duterte talaga, ma-Duterte sila afterwards, 'di ba? Oo. And if and So, China also, 'di ba? Galit na galit din ng China kay oh, BBM kasi feeling nila oh, lugi-lugi sila sa nangyari ngayon. So, yes, it's a yes, very risky strategy, yung plan B na gano'n. yes. Better So, sana na hindi na nilang gagalawin yung mga Duterte kasi wala eh. Yun nga, hindi pwede na suntukin mo yung kabil tapos di mo na panin. Uy, friends tayo ha. Hindi mo pwede ganunin. Tapos, uy, friends tayo ha. It doesn't work that way. pero ayun nga, halimbawa, tulad nung statement ng Malacanang doon sa Duran-Duran, parang kapos na kapos. For a ruling government, no? For an incumbent government, they're not using their wherewithal, no? Dito sa labanan na ito. But obviously there are people like I want to talk about the Duran Duran episode and all kasi yung isang kaibigan yata natin medyo positive ang take. Medyo nanonood pala si Mark eh. Mamaya. Kung pinapantahin tayo ni Mark eh. Wala siyang tiwala sa atin. Napanood ko yung kanyang vlog. Oo. Uy, marami nanonood na loyalista sa kanya. Tuwan-tuwa Ah, sila kay Mark. No. I mean, before we go to that, kasi ito na naman yung snatching defeat from the jaws of victory. But going back to this again, so now Trillanes' game plan is what? He'll just file it on his own and try to see some congressman who will be Muka, like this to make noise? Parang ganun na lang? muka. Hindi, sigurado may mag-endorse niyan na at least isang congressman, no? At least tingin ko yung Makabayan Black, no? Pero Yeah, siyempre, si mas Franz maganda. Castro on this show said bukas sila if ever. Oh. Siyempre, mas maganda na taga-congress din yung mag-file, 'di ba? So, yun, tingin ko ay kung hindi yan mangyayari dahil recess na sa katapusan, mahirapan na sila. Tapos filing of candidacy na sa October 1. Tapos unofficial campaign na yan. Tapos may ban na sa mga projects na pwede mong gamitin sana to convince politicians to support the impeachment.
No? Hindi ko sinasabi na hihingi ng mga politicians yung mga projects na yan na magsisimula na yung election ban. Wala akong sinasabing gano'n, no? Wala tayong Pero sinasabi. Exactly. Yeah. uh, We of we have complete trust in the integrity of our politicos. course, no. That's why we're fighting for this. Alam mo, Sir Ronald, Para 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 manhunt na malapit, naman to. para malapit ka na maniwala sa sarili mo eh. Hindi ko kayang ginagawa ni Harry eh. Naiwala siya sa sinasabi niya. Parang, naiwala ba siya Oo, sa pero sinasabi niya? ano, talagang Siya ba? hindi talagang kwan siya. Punong-puno siya ng kwan ng paniniwala sa sarili, no? Wala man lang siyang kwan sense of circumspection, Self-awareness. equanimity, introspection, no? Wala man lang siyang ganun eh. Not an iota, no? You have to be talagang true and blue narcissist para maging ganun eh, no? Hindi naman libelous na tawagin siya narcissist, di ba? May nagsasabotage yata ng Facebook ko eh. Hindi ko alam kung hindi gumagana yung ano ko sa Facebook. I don't know why. Let me... sorry guys. No problem. Ito mga ano, na-hurt yata sila sa mga sinasabi mo, Sir Ronald. Yung mga... No, but so, medyo alanganin tayo. So this is what I've been saying, Ronald. So both of us have turned out correct, di ba? Kasi ikaw sabi mo, last year pa, we are past the point of no return. Pero sabi ko, yes, but there's a way of still slowing down this disintegration. Kasi wala akong tiwala sa decisiveness nung isang part of this equation. And I'm also turning out right. Kasi, I mean, okay, on the surface, I understand. People in the Congress want to make it clear na hindi ito witch hunt, which is the whole line of Harry Roque and Kibuloy and all of that, na meticuloso ito, base ito sa ebidensya, etc., etc. But I think anyone knows na pagdating sa ebidensya, legal basis, hindi dapat mahirapan ang mga aliado ng administration or yung mga at least galit sa mga Duterte at mga ginagawa nila. But for some reason, I don't know. I mean, what is your read of the Quadcom so far? Quadcom. Ano bang tools of analysis ang ginagamit nila? Akala ba nila makakakuha ng simpatya si Harry Roque? Akala ba nila makakakuha ng simpatya si Bratinella? No, these guys and gals are beyond sympathy, 'di ba? No, lalo na ngayon na ubos na ang kanilang political base, yung kanilang approval rating ay nag-unravel na, no? Tapos yung kanilang mga strategy and tactics ay maling-mali. So, anong problema nila? Ano bang kanilang ano ba bang hinahanap nila? No, nandito na sa harapan nila on a silver platter. It's falling Diba? under lap, di ba? Diba? Three, di ba? Diba? Yun Yun nga ang eh, hindi ko parang maintindihan, no? sobrang Yun ina. ang hindi ko Oh, maintindihan, no? something is, so Oo. yeah, it goes back to the risk averse thing, di ba? Tapos, I don't know, maybe I'm reading too much into it. We are having also changes in the communications team of Malacanang. I'm not sure this is the best time for them to have a shift unless the new person is who is in charge of PCO right now is really, let's just say specialist in dealing with, all out confrontation situation ahead of elections. I don't know. I'm just, yun nga eh. This was my concern, Ronald, all around. You know it, di ba? I've been saying that masyadong risk-averse talaga si BBM. Kaya I don't know if they really have what it takes to go for the jugular. And if Pero you go for jugular now, i-presume mo na ganun naman talaga yung personality ng president. I-presume mo na yon. Pero at least yung mga handlers niya, at least yung mga the people around exactly, him, ay level up. meron kang pwedeng gawin, no? Kahit yan yung limits na iyong principal. Simple Right. ko na eh. That simple messaging, simple narrative building, di ba? Simpleng statement. Bakit hindi ko maintindihan yung statement na nilabas ng Malacanang? Yun nga Talagang eh. Yeah, yung Duran-Duran statement nila, di ba? Yung lahat ng paragraphs tungkol sa uh, 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 just another day at the office. Tapos paliwanag na dismissive. binuksan ng Malacanang sa lahat ng mga mahihirap para bigyan ng Jollibee, no? Sinagot yung mga utang ng mga nasa ospital, ng mga mahihirap, nagbigay ng 1 million para sa mga magsasaka. Tapos, nga pala, sa huling paragraph, nagkaroon ng concert ang Duran Duran.
So, By the way, oh, we're Duran natawa ako, Duran. natawa ako Breaking sa statement news. na yun. Sabi ko, it could have been done much, much better, di ba? Ang sabi ko na lang, baka may learning curve pa si Cesar Chavez, no? Baka hindi pa siya na-adjust maigi, no? Yeah, That's, I think this will set the tone perfectly uh, for a short episode. I want to do on this. Bakit parang hina ng considering all the levers on all the advantages and leverages that this administration have, all the weaknesses of Duterte's you have been mentioning, shooting themselves in the foot right and left. mm, Nakakapos ako eh. Parang ito yung team Sablay 1 versus team Sablay 2 ang dating sa akin. Di ba? Sablay silang parang, pareho eh. Sablay oh, eh. sabi ko nga kahapon, parang labanan ng Perdigana to, paramihan ng mali. Medyo, ikaw ang hari ng, tapos yung kabila, ikaw ang Hari reyna ng, ng, hari ng sablay. tapos ikaw naman ang reyna Ah, ng, ah, ah, it's a very Shimenot. So pag-usapan natin very ah, shortly that, and then I want to go back of course to opposition. Medyo mag-catch up tayo ng konti, baka sasabihin naman nag-apply naman tong dalawa to kasi malapit na. May opening na si DILG soon, Ronald. Baka naman. Mukhang yung isa talagang pipilitin niya tumakbong Senado. Ikaw naman, Ronald. Ikaw naman.